gulo-gulo na nga na sitwasyon nila ni Tyron ay mas lalo pa nadagdagan ng mga nalaman niya tungkol sa papa niya. Pakiramdam niya pasan niya na ang daigdig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Magpahinga na po kayo. Pasensya na kung di ko napigilan ang sarili ko. Basta, kailangan mo na mahinga ng sama ng loob. Nandito lang ako. Ana matanda sa kanya. Salamat po. Sabi niya at saka tumayo at lumabas na ng servant's quarter. Papasok na siya ng kwarto nang marinig niya ang pagdating na sasakyan ni Tyron. Hinintay niya to makapasok sa loob ng bahay. As much as possible, gusto pa rin niyang gampanan ng pagiging asawa nito. Nakangamoy alak to nang pumasok. Akmang aalalayan niya to sa paglalakad, ngunit mabilis siya nitong tinulak palayo. Sa lahat ng ayoko yung mapagkunwari. Stop pretending na talagang nagmamalasakit ka sa akin dahil alam ko kung anong totoo. Bulyaw nito sa kanya. Alam kong malaki ang kasalanan namin sa iyo, Tyron, pero huwag mo namang isipin na lahat ng ginagawa at pinapakita ko sa iyo ay pawang pagkukunwari lamang. Umiiyak na sabi niya rito. May sarcasm na sa mga labi ni Tyron na ngumiti. Really? Sa palagay mo papaniwalaan pa kita? Dumilim ang mukha nito. Kinasusuklaman kita. At sa iniisip ko yung mga sandaling pinaglaruan niyo ako mag-iina, gustong bumaliktad ng sikmura ko. Lalo na yung mga sandaling na paniwala mo ko na totoong lahat ng pinaparamdam mo sa akin. Parang gripo sa pagpatak ang kanya mga luha. Kahit sabihin pa niyang mahal talaga niya ito, totoong lahat ng damdaming ibinuhos niya rito, hindi pa maniniwala sa kanya si Tyron. It's no use na malaman pa nitong totoong damdamin niya para dito. At pwede ka tigilan mong kaiiyak? Tama ng drama mo dahil di mo ako makukuha pa sa mga ganyan. Kung wala nga lang kung pinoprotektahan, matagal na kitang pinalayas. Kinasusuklaman ko ang pagmumukha mo. Parang binibiyak ang puso niya sa masasakit na salitang narinig mula kay Tyron. Alam niyang imposible nang mabalik pa ang dating pagtrato nito sa kanya. Sa bagay, hindi siya ang totoong minahal nito, kundi ang ate Almira niya. Nagpupuyos ang damdamin ni Tyron habang hinuhubad ang kanyang mga kasuotan. Napakasakit para sa kanyang malaman na niloko lang pala siya ng babaeng minahal niya ng todo. At hanggang ngayon hindi matanggap ng part niyang nakapagkaisahan siya ng kambal. Muling naglapat ng kanyang mga bagang nang maalala ang hilit na napapansin niya na nakakaiba sa babae. Ngunit binaliwala lamang niya. Aminado siyang naging bulag siya sa labis na pagmamahal niya kay Almira. Si Alondra nga pala yun. Nagawang ibigay ni Alondra ang sarili sa kanya ng dahil sa pera. Ganun ba to kababang uri ng babae? Sa bagay kakambal nga pala to ni Almira kahit iisa lang likaw ng bituka. Muli niyang naalala mga sandaling nagdindiig sila ni Alondra. Ang galing naman itong umakting. Napakayom siya ng kanyang mga palad. Gusto niyang suntukin ng pader para pakawalan lahat ng galit na nararamdaman niya. Tinawagan niya si Jennifer. Hey, I was really waiting for your call. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo pero naka-off naman ang phone mo. Sabi ni Jennifer sa kabilang linya ng telepono. I'm sorry. Gusto ko lang mapag-isa kanina. Sagot niya rito. At ngayon gusto mo ba na makakasama? Pilyang tanong nito sa kanya. Kailangan kita ngayon, Jennifer? Sabi niya. Mag-shower ako ngayon. Pupuntahan kita dyan ngayon? Napangiti si Jennifer. Sasamantalay niya ang sitwasyon ni Tyron para muling makuha ang kalooban nito. Di naman mahirap maibalik ang pagmamahal sa kanya ni Tyron. Nag-shower siya at nag-ayos ng sarili. Habang minamasan ng sarili sa salamin, samot-saring naglalaro sa kanyang isipan. Ngayon siya naging kanto kasigurado sa buong buhay niya. Mahal talaga niya si Tyron at kahit kailan hindi naman nawala ang nararamdaman niyang iyon para dito. Ngayong nagtagumpay siya sa lahat ng mga pangarap niya, it's about time. Natuparin naman niya ang pangarap ng puso niya. At yon ay makasama si Tyron habang buhay. At di mahirap gawin yon lalo pangat alam niyang di valid ang pagpapakasal nito sa babaeng yon since di naman pala to ang totoong Kalmira kundi ang kakambal nito na si Alondra. Nasa panig niya ang pagkakataon. Napaigtad siya na marinig ang doorbell. Excited tumayo siya at pinagbuksan si Tyron ng pinto. Hanggang ngayon, kinikilig pa rin siya tuwing magtatamang kanilang mga paningin. Tyron! Masayang kinawit ang kanyang mga kamay sa leg nito at dinampian to ng halik sa mga labi. I miss you. Hindi to umimik. Malungkot, giniya siya nito paupo sa mahabang sofa. San ka na naman uminom? Malambing na tanong niya. Minasahe niya ang sentido nito. Mukhang napapadalas ang paglabas mo kasama ng mga kaibigan mo. Wala akong kasamang uminom. Halos paanas lang nasagot nito sa kanya. You mean mag-isa ka lang uminom? Ha? Ba't ba masyado mong binoproblema ang Alondra na yon? Nandito ako, Tyron, hindi kita lulukuhin. Sinimulan niyang halikan ang batok nito. Dito natitinag sa kinaupuan. Bumitaw siya tinignan to ng matiim. You want hot tea? Tumango ito.
Tumayo siya at ginawan to ng tsaa. By the way, confirm ng get-together natin this coming Sunday. Sabi nila bring your partner daw para makilala nila. Kako tayo magka-partner. Wala kang pagsasabihan tungkol sa amin ni Alondra, right? Singhal ni Tyron sa kanya. Nagulat siya dahil nagtaas to ng boses. Of course, wala silang alam tungkol sa inyo ni Alondra. Alam ko namang pinoprotektahan mong reputasyon mo. I'm sorry. Nito na mapagtanto ang pagtataas ng boses sa kanya. Nabigla lang ako. Relax. Malambing na sabi niya rito. Trust me, di ako gagawa ng bagay na ikasasama mo. Pagbibigay assurance niya sa lalaki. Mahal kita, Tyron. Nagtama ang kanilang mga paningin at unti-unti naghinang kanilang mga labi. Buong alam niyang ipaparamdam kay Tyron ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Mapusok at mapanghas sa mga halik na pinakawala ni Tyron para kay Jennifer. Sa bawat tampi ng kanyang mga labi sa balat nito, naroon ang nararamdamang galit dahil pakiramdam niya si Alondra ang hinahalikan niya ng mga sandaling iyon. Ano ba? Nasasaktan ako. I'm sorry. Sabi niya na mabilis sumiwalay dito. Naupo siya sa gilid ng kama at sinuklay isang kamay sa buhok. I'm really sorry. Naupo si Jennifer sa tabi niya at tinantay ang mga braso sa balikat niya. Hindi ako si Almira or si Alondra, whatever. Nabibigong sabi nito sa kanya. Kakampi mo ako, Tyron. Huwag mong ibunton sa akin ang galit mo sa kanya at pwede ba? Alisin mo sila sa utak mo? I'm really sorry. Di lang ako makapaniwala na pagkaisa na ako ng mag-ina. Paghingi niya ng paumanhin dito. Hinalikan niya to sa noo. I'm sorry. Gusto niyang mabalik ang init na nararamdaman niya kanina, ngunit nanlalamig na ang buo niyang katawan, na parang wala siyang maramdaman ng mga sandaling yon kundi galit. Punong-puno ng galit ng kanyang dibdib. Di alam kung para pa nga ba sa kambal ang galit na nararamdaman niya or para sa kanyang sarili dahil nagpaloko siya. Mabuti pa magpahinga na tayo, sabi ni Jennifer. Di na napansin ang panlalamig niya. Nagigilty siya na pati si Jennifer na damay sa galit na nararamdaman niya. Nang matiyak na natutulog na si Tyron, naglakas ng loob si Jennifer na pakialaman ng cellphone nito. Ginamit niyang dali nito para mabuksan ang lock noon. Kaagad niyang tinawagan si Alondra. Hello, Tyron? Dinig niyang sabi na nasa kabilang linya. Nasaan ka? Si Jennifer to, nandito siya sa bahay ko. Maagap na sagot niya rito. Jennifer? Hindi ka na dapat nagugulat pa. Alam mo naman siguro kung sino ako sa buhay ni Tyron. Sabi niya rito. Nilingon niya si Tyron at nagmamadaling lumabas ng kwarto para makatiyak na hindi nito maririnig lahat ng sasabihin niya kay Alondra. Gusto sana kitang makausap ng personal. Para saan pa? Gusto kong maging malinaw sa iyong lahat. Anya rito at di niya na hinintay na magsalita pa. Makita tayo bukas sa Vinya Cafe. Diyan lang sa labas ng subdivision nyo. I'll be there tomorrow, 2 o'clock. Pagkasabi, mabilis na nang tinapos ang pakikipag-usap dito. Mabuti niyang maramdaman nitong sa kanilang dalawa siya ang superior, na di siya marunong tumanggap ng rejection at pagkatalo. Nasa meeting place na si Jennifer nang dumating si Alondra. As usual, magandang-maganda ito sa suot na red dress. Nanliit tuloy siya dahil simpleng t-shirt at maong pants lang siya. Kapag sinabi kong 2 o'clock, inaasahan kung ganong oras ka darating. May pagkamasungit na sabi nito sa kanya. Napangisi siya. Late lang ako ng 1 minute. Ikaw nag-request nito kaya matuto ka maghintay. May katapangan ding sagot niya rito. Kung inaakala nitong papasindak siya, nagkakamali ito. Tinignan siya nito na masama at umayos to ng upo. Di ko na kailangan ipaintindi sa yung relasyon namin ni Tyron ng peke mong asawa. Nakatitig na sabi nito sa kanya. Alam mo naman sigurong dahilan kung ba't hanggang ngayon nagsasama pa rin kayo. Di niya pinahalatang nasasaktan siya. Umayos siya ng upo at nakipagtitigan dito. Alam niya maganda to, ngunit di rin naman papatalbog ang beauty niya. At kaya nga ng kasabihan, all is fair in love and in war. Alam mo rin siguro na kapag hiniling ko kay Tyron na iwan ka niya, right away kahit nanganganib ang posisyon niya sa kumpanya, ako ang pipiliin niya. Nakangising sabi nito sa kanya. Yun naman pala, bakit kailangan mo pa akong kitain dito? Tiyak mo naman na palang pwesto mo sa buhay ni Tyron. Tanong niya. Nakita niyang waring nataranta ito as if may nasaling siya sa pinakatagong bahagi ng damdamin nito. Natatakot ba to na maaaring dumating ang pagkakataon na mapaibig niya si Tyron sa kabila ng mga nangyari? Bigla tuloy siya nabuhay ng loob. Kung inaakala mong maaagaw mo siya sa akin, nagkakamali ka. Kahit di niya malaman ang ginawa niya sa kanya, hindi may pagkakaila, ako pa rin ang totoo niyang mahal. Really? Di yan ang nararamdaman ko tuwing nagtatali kami ni Tyron. May sarcasm na sabi niya rito. Napahumindig si Jennifer. Hindi totoo yan. Natawa siya.
Sa kauna-unahang pagkakataon, kinakitaan niya ng takot ang mga mata nito. Pero saglit lang dahil maya-may muling tumapang ang mga mata ni Jennifer. Sinusubukan mo ba ako? Sige, tingnan natin kung nakaninong huling halakak pagkatapos ng palabas ninyong to. Ngayon pa lang ihanda mo ng sariling mabulok sa binangguan pag nakarating kina Tita Agnes ang tungkol sa panloloko ninyong magkapatid. Siya naman ang napuno ng takot. Ito naman ang natawa sa kanya. O ba't namumutla ang mukha mo? Iniisip mo ba magsusumbong ako? Don't worry, it's not my story to tell. Hahayaan ko nilang mabisa nilang lahat, total. Pasasaan ba't magsasawa rin si Tyron na magpanggap? Sabi niya sa akin kagabi, sokang-soka siya sa pagmumukha mo. Nakangising sabi nito sa kanya. And by the way, gusto ko lang ipakita sa'yo, kaya nakipagkita ako. Nilabas sa bag ang isang maliit na box kasama isang card na nasa sobre. Binuksan ito ang box. Naglalaman niya ng eternity bracelet. Binasa rin ang card na sulat dito ni Tyron. You'll forever be my love. Kahit pa may kilala kong ibang babae, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ang sulat ni Tyron para dito. Di siya nakaimik. Wala na siguro tayong dapat pag-usapan pa, sabi ni Jennifer. Binalik ang box at ang card sa box, saka tumayo na. Di ako masamang tao. Kinuha ko lang ang alam kong akin. Sabi pa nito bago tuluyan ng umalis. Nang tuluyan tong mawala sa paningin niya at sa kanya hinayaang pumatak, ang mga luwang kanina pang gustong kumawala sa kanya mga mata. Ano bang laban niya kay Jennifer? Ito ang nakalipas at ang present ni Tyron. Siya kahit kailan wala namang pwesto sa buhay nito, kundi ang maging isang impostor. Parang bumabaliktad ang sikmura niya habang naiisip sina Tyron at Jennifer na magdamag magkaulayaw kagabi. Tumayo na siya dahil ayaw siya nito dito sa coffee shop gumawa ng eksena. Pabalik na sana siya sa bahay nang tumawag si Yaya Flora. Inabilin sa kanya na kailangan niya na mag-grocery kung kaya kahit mabigat ang pakiramdam na pilitan siyang magtungo sa malaking grocery store. Nasa parking lot siya na may tumawag sa pangalan niya. Almira? Kunot noo siyang napalingon. Isang gwapong-gwapong lalaki ang nakangiti sa kanya. Namumukhaan niyang lalaking to. Kundi siya nagkakamali, pinsan to ni Tyron na naroon din sa araw ng kasal nila. Of course, matatandaan kita. Asawa ka ni Tyron, besides kahit sinong lalaki, matatandaan na magandang mukhang yan. Sabi ni Miguel kay Alondra. Niyaya siya sa isang coffee shop sa loob ng grocery store. Kamusta ang married life? Okay naman. Hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin ako. Napatawa si Miguel. Mahirap ang pakisamahan ng pinsan ko? Di naman sa ganon. Ang totoo nga parang gusto niya nang sumuko. Ngunit alam niyang walang sino mang maaaring makaalam sa pamilya nito nang tungkol sa sitwasyon nila. Kapag nahihirapan ka, pwede ka magsabi sa akin. Don't worry, secret lang natin. Maaari mo akong pagkatiwalaan. Pagbibigay assurance ito sa kanya. Salamat, Miguel. Umiti ito sa kanya at napansin pa nga niya. Waring tinititigan siya nito. Bigla tuloy siyang na-conscious. Naginit ang mga pis niya. I'm sorry if I'm scaring you, Almira. I just can't help staring at you because you're so beautiful. Sabi ni Miguel sa kanya. At napakaswerte ng pinsan ko para makatagpo ng isang babaeng kagaya mo. Hindi mo naman ako ganon kakilala para masabi mo yan. Sagot niya rito. Kahit kailan hindi pa ako nagkamali ng pagkilati sa isang tao. Tugon nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Kung alam lang nito ang buong katotohanan, di siya nito pupurihin ng ganon. Bueno, di na kita masyadong aabalahin. Sabi nitong dumukot ng calling card sa bulsa. This is my number kung sakaling kakailanganin mo. Salamat. Hanggang sa maghiwalay sila, sinundan pa rin siya ng tingin ni Miguel, kung kaya't binilisan niya ang paglalakad papasok sa loob ng malaking grocery store. Bahagyang napatawa si Miguel na mapansin na binilisan ni Almira ang paglalakad papasok sa loob ng grocery. Alam niya na iilang to sa kanya. Bumuntong hininga siya at napapailing na nilisan ng lugar. Habang patungo sa parking lot, di pa rin naaalis ang mga ngiti na nakaplaser sa mukha niya habang naaalala ang pagharap nila ng babae. Naisip napakaswerte ng pinsan niya para makahanap ng tamang babae para dito. Di pares ng mga babaeng nakikilala niya na kulang na lang ibigay ang sarili sa kanya. Napapailing pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan. Maya-maya ay tumatawag na si Rochelle, ang babaeng irireto sa kanya ng mga magulang. Ini-off ang kanyang phone. Hindi niya gusto na halos ito na ang manligaw sa kanya. Alam niya gustong-gusto to ng mga magulang para sa kanya dahil bukod sa isang angka nito sa pinaka-powerful sa buong Asia, plano rin ng mga magulang na mag-merge ang isa sa kanilang mga negosyo. Pero ewan ba niya? Di talaga niya gusto si Rochelle.
In fairness, maganda naman to. In fact, maraming mga lalaki ang nagkakagusto rito. Pero kung siya ang tatanungin, hindi siya attracted sa mga babaeng masyadong interesado sa kanya. Besides, ayaw niya ng babaeng spoiled brat at walang alam sa buhay kundi fashion and makeup. Naiinis na ibinato ni Rochelle ang kanyang mamahaling phone. Mabuti na lang mabilis na kailag ang kanyang Yaya Feli, kung hindi matatamaan to. Wala siyang sinisino kapag nagagalit. Yaya Feli, ba't ayaw sagutin ni Miguel ang tawag ko? Am I not lovable enough? Bakit pinaparamdam niya sa akin ang pangit-pangit ko? Di niya alam kung maiiyak or magwawala sa ginagawang to ng binata. First time magka-interest ng ganito sa lalaki, kaya kinausap niya ang kanyang mga magulang na gusto niya maging boyfriend si Miguel. At sa di inaasahan, ito rin pala ang napipisil ng kanyang parents para sa kanya. Maski mga magulang ni Miguel botong-boto sa kanya. Ngunit mukhang di naman interesado si Miguel na lumalim ang kanilang relasyon. Ang sabi pa nito parang nagkakabatang kapatid lang daw ang turing nito sa kanya. Yaya, hindi ba ako kaibig-ibig? Nilapitan siya ng kanyang Yaya Feli. Alam niya mahal na mahal siya nito at tanggap na to maski ang pangit niyang ugali. Sa katunayan, tumandang dalaga na nga ito sa pag-aalaga sa kanya. Tirabihan siya nito at tinagod ang kanyang hanggang balikat na buhok. Aba, tanga na lang ang lalaking di magagandahan sa'yo. Alam ko maganda ako, Yaya, pero tell me, bakit sa palagay mo hindi ko magustuhan ni Miguel? Napalunok ang matanda. Parang ang dami gustong sabihin, dangan nga lang at nag-aalangan dahil baka sumama ang loob niya. Yaya naman be honest with me. Tatanggapin ko kahit masakit, just tell me, okay? Umayos na ng upo at hinawakan ng magkabila niyang mga balikat. Gusto mo talaga maging prangka ko sa'yo. Tubango siya. Masyado kang immature. Masyado kang pabebe. 21 years old ka na pero kung umakto ka, para ka pa ring 16 years old? Dire-diretsong sabi ng matanda sa kanya. Siguro nasa isip ni Miguel kapag kayo magkatuluyan, para siyang yaya mo na palagi kang aalagaan. Masama ang mukhang tinignan niya ang matanda. Ganyan ba ang tingin niya sa akin? Matiim na tanong niya rito. Sinasabi ko lang kung ano. I hate you, Yaya Feli. Sigaw niya rito at saka nagdadabog lumabas na ng kanyang kwarto. Hindi pwede sa kanya itong ginagawa ni Miguel. Tinawagan niya ang best friend niyang si Ara. We have a mission, girl. Ani niya sa kaibigan na sunod-sunuran sa kanya.